Yo, what's up guys? Kuya Renny Boy here. So this is going to be the part 2. Kasi yung part 1 natin, na-hire tayo as a social media manager, virtual assistant. So in this video naman, papakita ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa ng isang social media manager. Okay, ano ba yung gagawin kong trabaho dito sa nag-hire sa akin na client. Okay, I'm doing this for you to boost your confidence din kung gusto ninyong pasukin yung industry na to, and also for you to have a better understanding sa ganitong larangan, sa ganitong industry. Okay? So, sa social media management, guys, hindi kasi puro post lang ng post, okay? Hindi ka lang basta-basta dito nagpo-post sa social media, ganun. Kailangan, guys, kahit papaano, meron kayong knowledge. Kasi you're helping your client na ma-boost yung brand niya, na ma-optimize yung social media platforms niya, and at the same time, syempre, matulungan mo siya na mag-grow niya pa or mas mapataas niya pa yung revenue niya. Syempre, the more na mas malaki yung kikitain ng client mo, the more na mag stay yung trabaho mo sa'yo. Okay? So, kailangan merong resulta. Okay? So, yun. After ng interview namin, so yun nga, nag-onboarding na-hire si Kuya Rene Boy. So, in-assess ko muna kung ano ba yung mga kailangan niya. Ano ba yung urgent, ano ba yung less urgent, yun yung mga inalam ko. And at the same time, hiningi ko yung access ng mga social media platforms niya. Okay? So, yun, papakita ko sa inyo guys kung ano nga ba yung ginagawa ngayon ni Kuya Rene Boy. Actually guys, pang 10 days ko na ngayon. So, the reason why pinalagpas ko muna ng ilang araw, at least para, 'di ba, malaman or may document ko rin sa inyo kung ano ba yung ginagawa ng isang social media manager. So medyo ingat lang tayo sa mga sensitive details, pero no worries guys, may approval to ng client ko. Okay? So 'yun, ano nga ba? Share ko lang yung screen ko. Makikita nyo dito. Okay. Share audio. Yan. Hopefully nakikita nyo na yung screen ni Kuya Rene Boy. Okay, umpisahan natin dito sa Go High Level account natin. Okay? Sa Go High Level kasi guys, I hope may knowledge na kayo dito kasi meron tayong tinatawag dito na social planner. Okay, sa social planner, pwede nyo pong i-integrate lahat ng social media platforms ng client niyo. Okay, katulad nito, merong social planner, itong Go High Level account namin. And then dito sa social planner, connected na po lahat ng social media kung saan kami magpo-post. Okay, for example, Facebook page, Instagram, LinkedIn, tag dito, TikTok account, YouTube account. Lahat po yan is connected na sa isang Go High Level account. And then, every time na magpo-post ka, one click na lang yan. And then, pwede mo ring i-schedule. Yung iba gumagamit ng tinatawag na buffer, yung iba gumagamit ng tinatawag na Hootsuite. So, yun. Magkakaroon kayo ng knowledge basta mahawakan nyo yung mga ganitong uri ng social media tools, okay? So, ito po yung ginagamit ni Kuya Rene Boy. Go high level po ito. And then, meron siyang social planner. For example, gusto ko mag-post, click ko lang tong new post. Tapos yun, pwede ko nang mailagay yung approve post ni Kuya Rene Boy. So, syempre, gagawa kayo ng graphics, gagawa kayo ng videos, or mag-edit kayo ng videos, depende sa request ng client nyo. Okay? Pero syempre, bilang isang social media manager, kaya po kayo kinuha sa posisyon na yan, dapat marunong kayo mag-initiate, marunong kayo magplano, at higit sa lahat, marunong kayo mag-strategize. Okay? Kasi guys, kapag social media manager kayo, pag sinabi ninyong social media expert kayo, dapat alam po ninyo yung algorithm, alam ninyo yung click-through rate, alam ninyo yung mga basic jargon, okay, na kadalasang ginagamit sa social media management, okay? Alam ninyo yung reach, alam ninyo yung impression, alam ninyo patakbo ng mga YouTube channel at iba't ibang social media platforms, okay? At higit sa lahat, kahit papaano may basic knowledge po kayo sa SEO, search engine optimization, sa keywording, sa taggings, and also sa pag-optimize ng mga post. Okay? So, yun po yung role ni Kuya Rene Boy here. So, yun, kapag nakapag-connect ka na, nakuha mo na yung access sa social media ng clients mo, then that's the time na gagawa ka ngayon ng content plan. Okay? So, nakuha mo ngayon, ano ba yung urgent? Ano ba yung kailangan ng client? So, sabi ng client ko, mas priority niya is yung brand awareness muna. Since wala pa sila masyado sa social media, gusto niya muna ma-improve yung brand awareness. Pag sinabing brand awareness, guys, papakilala yung brand niya sa mga target audience niya.
Okay? So, hindi ka lang basta-basta magpaparami ng followers, magpaparami ng comments, engagement, hindi gano'n. Okay? Kailangan matutumbok mo mismo yung mga taong gusto niyang sabihan ng product niya. For example, yung product ng client mo, sapatos. Kailangan ang mata-target mo ng mga audiences is yung mga naghahanap ng sapatos. For example, ang product niya ay sabon. Kailangan yung mga mata-target niya is yung mga naghahanap ng sabon. Ganun po mag-optimize ng mga social media post. Okay, syempre, katawag natin si ChatGPT, si Gemini, at si Perplexity AI para, alam niyo na, calibrate, makakuha ng ideas para matulungan kayo sa plano ninyo. At mas magiging organized po kasi kayo kapag gumagamit po kayo ng mga AI tools ngayon. And then, syempre, gagamitan nyo rin po ng Calendly or ng Google Calendar, depende kung saan kayo comfortable na calendar management. Doon nyo po ilalagay yung mga plano ninyo. Okay? So, sa case kasi ni Kuya Rene Boy, halos once a day ako nag-upload, tapos nag-video edit ako. Ito po yung example natin. Pakita ko sa inyo yung file. So ito guys, yung sa ChatGPT, pwede ka dito manghingi ng tulong. Create me a 30-day content plan with title, description, hooks and compelling hook, and call to action. And my social media is all about selling perfume. For example lang yun, may all about selling perfume. Okay? Act as the best YouTube strategist. Okay, social media strategist. Social media strategist, blah, blah, blah. That will help me create compelling contents in the next 30 days. Mga ganyang uri ng prompt. Okay? And then bibigyan kaya ngayon ng idea with title, with description, with hook, with call to action para sa iyo magiging mga content in the next 30 days. Okay? Each content na ibibigay niya, pwede mong ipa-elaborate yan kung paano ba yung magiging content. Okay? Pwedeng graphics lang, pwedeng videos, depende sa iyo. So ito parang outline or pinaka-idea lang. Okay? So yun. Meron na akong idea kung ano yung ilalagay ko. Ito rin yung ginawa ko. And then, sa editing naman, syempre may mga raw videos yung client mo na pwede mong i-edit para sa kanya. And then yung mga previous post na nagawa sa social media niya, i-optimize mo lang. Lagyan mo ng mga relevant hashtags, lagyan mo ng mga tags, keywordings, anything para ma-optimize yun. Okay? So, yan. For example, meron tayong files dito. Sa view, large icons. Ayan, for example lang guys, ito, raw video ng scene 13. O ito, scene 14 raw video. For example lang guys. Can you? Yeah. Tell him to stop. That'd be great. Sorry, di nagpe-play. Check natin dito. Dudes. Yeah. If you believe what we changed it, if you believe in this one AI trend, you're going to trend expensive, lose money. Say that to your business. Yeah, your company. Hang on. It's And it's not going to work for your business. It's not. It's expensive. Right. Your company. Hang on. My chair in there. C9. Take one. All right. The myths. Yeah. The myths with AI. So yan the myths with AI. Kung mapapansin ninyo, mahaba yung file. Tapos kapag edited na siya, makikita mo yan dito sa ino-organize namin mga contents dito sa Dropbox. Okay? Ito yung mga iba't ibang scene. Tapos dito sa exports, makikita dito yung mga for approval or for delivery. Okay? Approvals, yan. Ito yung edited version ng scene 9. Okay, saan na ba yun? Scene 9. Wait lang guys Nalilito na ako. Sa dami kong inedit na video. Ay hindi, meron pala ako dito. Yan, scene 9, edited. Where are you? Wait lang, punta tayo sa CapCut. Nandito pala ako. Meron pala dito sa CapCut. Okay.
So yan, for example, this one, scene 14. Ito, scene 13. If Okay? your employees are sending out emails to get reviews or an automated message blast to see how customers are doing, it's a waste of time. That's because nobody responds to emails. And automated messages, they just don't work. Because the fact of the matter is, nobody wants to conversate to some email blast or some automated message that they receive. And that's what's missing. With an So, AI, ganun guys. Okay? So, sa CapCut, nag-edit si Kuya Rene Boy. Minsan naman sa Adobe Premiere. When it comes to color grading, tsaka sa paglalagay ng mga cuts, tsaka sa pag-a-adjust ng audio, sa Adobe Premiere ako. Kaso nga lang, limited kasi yung mga effects doon. Kaya, most likely, ginagawa ni Kuya Rene Boy halo. Minsan nag-edit ako sa Adobe Premiere, minsan sa CapCut. Para mas pag kailangan ni client na mas maraming effects, yon nagagawa ko na maayos yung trabaho. Okay, for example, this one. Kung mapapansin ninyo, raw video. Wait lang, wala na makitang raw video. Ito, for example, this one. Thank you video. A lot of it's from family members, you know, a family member of theirs as well. Like when your salesperson can say, hey, it's Oliver. I just wanted to record a quick video for you. Yan yung raw video. Okay, kapag inedit na ni Kuya Rene Boy, ganito na yung itsura niyan, yung kalalabasan niyan. It is highly important that you invest in your time and resources into a higher production video company who is typically working with several videographers, with several content creators, several different editors, and they know a formula and a format that's going to resonate with your audience. You know, when I see a lot of people who've started off in putting some kind of video Diba? Ganun na yung kalalabasan, guys. Tapos, i-organize mo na yung mga uploads mo. Tapos yun, meron ka ng mga contents. Tapos, nagkikreate din ako ng mga graphics using Canva na pwede mong i-upload daily sa mga social media platforms. Okay? For example, mga ganito, ganyan, yan po. Tapos yun, i-upload mo na gamit yung social planner. Paglagay mo ng post dito, pwede mo ng instant, lahat yan mapopost sa lahat ng social media. I-organize mo lang na maayos. Okay? So yan, 10 days pa lang naman si Kuya Rene Boy dito. So hindi pa naman masyadong ganun kadami yung nagawa natin na trabaho. Pero guys, ito na po yung in-invoice ko sa kanya. Okay? So nag-invoice na ako kasi ang usapan namin, Rene Boy, ikaw, kung gusto mo mag-day off ka. Pero kung ayaw mo mag-day off, sige, pwede rin naman, okay? And then yun, sabi ko, sige, di na ako magde-day off. 10 days, 6 hours lang naman ako sa isang araw. 6 hours a day, tapos 10 days, ito na po yung sahod ko. $522. Magkano ba yan sa pesos? 522.60. Magkano napalitan ngayon? 58 yata. Times 58 natin. So, yun. May 30K tayo, guys. Sa 10 days na work, 30K po yung sahod. Okay, so yun lang guys. Hopefully, may natutunan kayo today. So, next video natin, ipupush ko po yung ibang mga task na ginagawa dito sa client na to para magkaroon kayo ng idea. So, comment lang sa baba ng part 3. Okay, so yun lang guys. Kita-kits sa next video. Mag-upload pa ako ng maraming hiring. Kaya kung naghahanap pa ng work from home job, comment sa baba, work from home. Puntahan mo lang ako sa Facebook page ko na Kuya Rene Boy dahil mag-upload ako ng mga work from home pa doon. Okay, make sure na naka-follow kayo dahil paunahan lang po palagi. Okay, so yun lang guys. Ito po yung bagong Facebook page ni Kuya Rene Boy. Doon po kayo magfa-follow, Kuya Rene Boy PH. Ito po yung itsura niya. Okay, wag po sana kayo maligaw. Kuya Rene Boy PH. Okay, so yun lang guys. Kita-kits po sa next video. Bye for now.